Naging inspiration yun sa akin para masabi ko sa sarili ko na one day, itong mga diary na to ay makakatulong sa akin, hindi lang sa akin, soon or later, na magiging negosyo ko pagdating ng araw. Biglang naitulak ako sa isang pool, nahulog ako sa ilalim ng pool, so medyo mababaw yun. And then tumama yung aking ulo sa sahig. Sa sahig ng pool? Oo, so after a week, doon ko naramdaman yung pananakit na aking tenga. Ngayon, nagkaroon ng Ondoy crisis o ng bagyong Ondoy, at dito nagkaroon ng water lily. So, wala naman ako alam sa mundo ng water lily. Dahil alam ko lang talaga is dyaryo, but because of the trainings conducted by DTI, nagkaroon ng malawakan training, seminars, paano yung proper harvesting, drying ng water lily, at paano gumawa ng produkto mula sa water lily, natutunan ko yun. So, dito nakita ng DTI yung problema sa water lily. Isang malaking problema talaga yung water lily. Gaya na sinabi ko nung nag-start ako sa dyaryo, maraming mga negative critics na naririnig mula sa iba't ibang tao, even yung mga family ko, mga kamag-anak ko at kaibigan. Sinong bibili ng dyaryo mo ay basura lang yan. Asenso Pilipino. From an invasive water plant to beautifully handcrafted pieces, sino bang mag-aakala na these stylish bags, durable baskets, and unique accessories are made from water hyacinths o mas kilala natin bilang water lilies? Ang galing, di ba? Dahil sa bagyong Ondoy noong 2009, ang water hyacinths na naging problema sa daluyan ng tubig. Ginawa ng solusyon, ginawa pang negosyo. Patunay na kapag may abilidad at diskarte, sigurado ang pag-asenso. Good day mga ka-asenso! Oras na para sa isang kwentuhang punong-puno ng inspirasyon, impormasyon at syempre, kwentong success. Ako po si Martin Javier, ang kaagapay nyo sa pag-asenso. Mga ka-asenso, literal na may pera sa basura. Dahil ang mga water hyacinths napakalat-kalat lang sa ilog, ito no, naggagandahang handicrafts na. At para kwentuhan tayo kung paano nila ito ginawa, kasama natin ang founder ng Rolyo Likha, Renel Batralo. Sir Renel, maraming salamat. Maraming salamat din. Thank you, sir, for joining us here. Napakaganda ng kwento mo. Mag-hi ka muna sa mga ka-asenso natin. Hello, magandang umaga mga taga-Lagunense at mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Good morning. Sir Renel, pagkapasok ko, sabi ko, ang gaganda naman nitong mga pieces na to. Hindi makakalaing gawa siya sa water lily, gawa siya sa Rinol na dyaryo. Pero nung kinikwento sa akin yung istorya mo, sabi ko ang galing. Ito yung storya niya na konektado lahat. Yes, sa buhay niya. May rason kung bakit ito nangyari sa buhay niya para ma-prepare siya sa moment na to. Simulan natin dun sa simulang-simula. Dahil elementary ka pa lang, sinisimulan mo na ito. Yes. Sige sir, paano nangyari yun? Nahilig ako sa crafts when I was elementary dahil yung ating mga teacher ay nagtuturo ng pagtahi, ng mga skills. At yun yung mga bagay na na-adapt ko at nadala ko. Pero prior to that, dahil nga medyo mahirap ang buhay ng mga panahon na yon, so kailangan natin magtrabaho at very young age. So yung mga tao na sa paligid namin, mga kaibigan, mga kabag-anak, na medyo nakakangat sa buhay, yun yung naging inspiration ko para magtuloy na mag-aral at maabot yung pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Sir, question lang. Bakit dyaryo yung niro-rolyo mo dati? Dyaryo dahil kasi nung ako gagraduate na ng high school, that was 1999, nakita ko yung dyaryo para hindi basahin kundi gawin siyang craft. And then mula noon, nagdare-diretso na. And then tumigil ako ng 1 year after my graduation ng high school. So instead na maging unproductive ako, so ginawa ko siyang hobby, yung dyaryo. Until na pumasok ako ng college. So yung lahat ng mga gamit ko, mga pencil holder bilang isang architectural student, yun yung dala ko. At yun pinaglalagyan ko ng mga tech pen, mga gamit ko sa school. And then, one day, yung aking mga dyaryo na sa palagay ko ay siyempre maganda, pero sa iba naman ay hindi maganda, may mga kapwa ko estudyante na nagkaroon din ng interest kung saan binibili yung aking mga pencil holder, yung aking mga tube na yari sa papel. So doon nag-start na kahit paano kumikita ako during that time because of my pencil holder nung mga panahon na yun. Teka sir, yung pagbebenta mo yun,
aksidente lang yun, nakita lang nila. Tapos, Yes, paano natin yan pwedeng bilhin? Ganun ba yun? dahil bit-bit ko yung mga products ko. So the more na nakikita yung hawak ko yung mga produkto, the more na nakikita nila or na-appreciate nila yung aking mga crafts. And then doon nag-start sila na bumili at naging inspiration yun sa akin para masabi ko sa sarili ko na one day, itong mga jari na to ay makakatulong sa akin, hindi lang sa akin, soon or later, na magiging negosyo ko pagdating ng araw. At ganun nga yung nangyari. Kita mo, maaga pa lang, kumbaga meron ka ng glimpse ng pagraran ng business. Yes. Di ba? Pagbebenta dahil doon. Sir, nung may insidente ka nung nagtatrabaho ka na pakiramdam ko, pivotal moment to sa buhay mo, sir. Ano nangyari? Actually, hindi pa naman ako talaga nakakaranas ng trabaho na nag-a-apply talaga ako. So, nirecommend ako ng isang professor sa isang company. So, bilang isang draftsman na gumagawa ng mga plano ng bahay. And then, well, naging maganda naman. After 3 months nga lang, kaya lang dahil nagkaroon kami ng outing, biglang naitulak ako sa isang pool, nahulog ako sa ilalim ng pool, so medyo mababaw yon. And then tumama yung aking ulo sa sahig. Sa sahig ng pool. Oo. So after a week, doon ko naramdaman yung pananakit na aking tenga. So naging dahilan para unti-unti nawala yung aking pandinig. So nung mawala yung pandinig ko, medyo lumalaki na yung pending ng aking mga trabaho. So kailangan kong mag-resign para may pumalit na ibang tao na magte-take over ng trabaho ko doon. So doon nag-start na nawalan ako ng trabaho dahil ako yung kauna-unahan sa amin na nakapagtapos ng pag-aaral at naging breadwinner ng aking pamilya o inaasahan nila. So, medyo naging dagok sa akin yun kasi para sa akin parang ang hirap maghanap ng trabaho, especially sa aking sitwasyon na nawalan ng pandinig, humina yung pandinig, pero hinanap ko yung sarili ko kung saan ako magiging magaling. Despite na sabihin ko na sinabi ko na sarili ko na kahit anong gawin ko, mag-apply sa ibang mga company, wala talagang tatanggap sa akin. So, diniscover ko yung aking angking kagalingan, yung aking husay sa craft, sa paggawa ng dyaryo. So, tuloy-tuloy, yung dyaryo ang naging ano ko siya, parang naging pastime o stress reliever ko para panandalian na makalimutan ko yung problema tungkol sa discrimination. So, habang ginagawa ko yung dyaryo, pero gumagawa pa rin ako ng plano ng bahay. Sa bahay na lang ako So, nagkaroon ako ng maraming sideline hanggang sa nag-waiter ako, hanggang sa nag-landscape ako ng mga halaman, hanggang sa nagtayo ako ng mga sign arts. So, nasa crafts pa rin yung mindset ko. At saka yung aking passion sa paggawa ng crafts. Okay. And then yung skills na meron ako. Yun yung pinakamalaking puhunan na meron ako that time. Sumunod yung raw materials natin kasi yung raw materials ng dyaryo ay hinihingi ko lang sa kaibigan at sa kamag-anak ko. So talagang literal na kamay ko lang yung gumagawa. So after na magawa yung raw materials, which is ito yung ating raw materials natin, pag nagawa na yan, yung raw materials na ito, saka siya gagawin mga pencil holder, mga mirrors, mga lampshade, so mga basket. Doon na nag-start na magkaroon ng products and then after that, mag-start magkaroon ng marketing na. Technically, sir, walang kapital. Walang kasi kapital. hinihingi mo. Yes, oo. Okay. Nung college ka, sir, kasi believe ako, napagtapos mo yung sarili mo, nakakakuha ka ng extra doon, nakakapag-provide ka sa pamilya mo, magkano yung kinikita mo at that time? At that time, mas malaki kita ko nung ako nagtatrabaho sa isang company. Halimbawa, ang minimum ko at that time, siguro mga 13,000 to 14,000 a month. Ito, nung aking mga sideline, almost 20,000 a month. Yung nagiging income ko, napoprovide ko yung pangangailangan namin at napag-aaral ko yung mga kapatid ko at the same time. Ang galing. Pero, yun na, tinuturuan mo na yung mga kapitbahay mo, yung mga iba't iba, yung mga elderly din, natutulungan, nabibigyan sila ng iba pang purpose. Pero, milestone year din sa'yo. Hindi naman milestone, pero memorable year para sa'yo yung 2009. Yes, oo. Trahedya sa Pilipinas na nasalanta tayo ng Ondoy. Okay, ano nangyari dun, sir? Ngayon, nagkaroon ng Ondoy crisis o ng Ondoy, bagyong Ondoy, at dito nagkaroon ng water lily. So, wala naman ako alam sa mundo ng water lily. Dahil alam ko lang talaga is dyaryo, but because of the trainings conducted by DTI, nagkaroon ng malawakan training, seminars kung paano
yung proper harvesting, drying ng water lily, at paano gumawa ng produkto mula sa water lily, natutunan ko yun. At inadapt ko yung aking, yung kaalaman na yun, and in-apply ko sa aming business. So, during that time of 2009, so yung aking dyaryo, temporary, naiwanan muna. Pero hindi siya temporary talagang tinanggal. So, nagkaroon tayo ng mixed media ng ating mga produkto na mula sa dyaryo and then water lily, pinagsama natin sila. Pinagsama. Okay. Yes. Gaano kahirap yun, sir, nag-transition ka from... Kasi syempre, iba yung kailangan mong matutunan yung proseso. Yes, okay. Kumbaga kasi hindi ka pa eksperto doon. Kumpara doon sa dyaryo, talagang second nature yan sa'yo. Kumbaga alam na alam mo parang gawin yan. Nahirapan ka ba nung nagta-transition ka? Nung tinuturuan ka ni DTI na gawing raw material na yung water lily? Sa akin naman, hindi. Dahil nasa mundo ko ng dyaryo, kung ano yung weaving technique na ginagawa ko sa dyaryo, in-apply ko lang sa water lily. And together with our trainings and seminars ng DTI, product development from the local and international designer, uma-attend tayo talaga para mas lalo tayong matutunan yung magandang paggawa ng produkto natin. Hindi lang tayo nakapokus lang sa kung ano yung ating nakagisnas. Kumbaga, kailangan natin lumabas sa ating comfort zone. So ito yung comfort zone na binigay sa atin ng DTI, mag-aral ka. Kasi the more na may mga seminars or mga projects si DTI, kailangan tayo updated tayo doon. Kailangan tayo sumabay para dire-diretso rin na magkaroon tayo ng direksyon sa ating business natin. Teka sir, nung Ondoy, bakit nabigyan ng emphasis yung water lily? Ano nangyari nung Ondoy? Okay, kasi nung bagyong Ondoy, ito yung isang malaking problema na kinaharap ng ating mga kababayan. Especially, nagkaroon ng malawakang pagbaha sa lahat ng coastal area ng Laguna de Bay. Dahil sa millions of water lily, yung nag-clog sa lahat ng mga ilogs at lawa, nawalan ng trabaho yung mga farmers and fisher folks. Yung mga fisher folks natin, hindi sila makahuli ng isda dahil pag sila'y naghawan sila ng water lily, automatic makukulong uli sila doon. So dito nakita ng DTI yung problema sa water lily. Isang malaking problema talaga yung water lily. At dahil nagkaroon ng inisyatibo ang ating DTI Region 4A, Calabarzon Region 4A, at ibinaba sa ating DTI Laguna, nagkaroon ng malawakang training kung paano mabibigyan ng solusyon ng water lily through the training, how to harvest the water lily, how to dry the water lily, and then yung product execution. Nung matutunan natin yung lahat ng bagay na yun, syempre hindi naman siya isang araw lang natutunan natin. So dapat tuloy-tuloy tayo mag-aaral. So mabilis ko siya napag-aralan and at that time, so kami naman yung nagtuturo ng mga training skills sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga water lily, sa buong Laguna, at hindi lang tayo umabot sa Laguna but also Rizal Province, ay naturuan natin sila sa paano gumawa ng mga water lily at na-extend natin to hanggang Mindanao at Ilocos Region. Galing. Okay, so nagtuturo na rin kayo doon? Yes, sir. So mula doon sa, syempre gusto nating linisan yung mga ilog natin, iba't ibang bodies of water, di ba? Ngayon, yung paglilinis natin, may purpose na. Yes, sir. Ayan, nakakapaglinis tayo, nagagamit natin dito. Ano yung mga una ninyong mga produkto, sir, na ginawa out of water lily? Ang ginawa natin, very simple lang. Yung mga bayong, kasi yung nagkaroon ng bayong program ng DTI, yun yung inilaunch natin, that was 2009, para pamalit doon sa ating mga plastic. So, nagkaroon talaga ng malawakan training sa bayong industry natin using the water lily. But of course, hindi lang doon siya nagtatapos. Nagkaroon tayo ng iba't ibang mga produkto. Meron tayong mga tsinelas, meron tayong mga basket, hanggang sa pumasok tayo sa mga furnitures. Ganun nakalawak yung development ng water lily natin sa ngayon. Sir, napapansin ko yung mga produktong yun, kailangan medyo matibay. Kasi syempre, yes, pinaglalagyan ng gamit, ganyan, binibit-bit mo. Yung water lily, kasi pinapatuyo nyo muna siya. Ano siya kung hindi siya dikit-dikit, yes, iisipin mo na, paano to magiging malakas, paano to mabubuo na makakapagdala ng mga mabibigat na bagay. Sir, explain nyo nga sa amin yung proseso kung paano natin ginagawang good for handicrafts and these products yung water lily. Una, ang preparation is yung harvesting ng water lily natin. Kailangan tama yung proseso ng pag-harvest. Pagka kinuha natin yung water lily na mahaba, at kung maiksi man, walang problema, pwede siyang gamitin sa handicraft. So, tatanggalin yung dahon, tatanggalin yung ugat. After matanggal yung dahon at ugat, huhugasan siya, lilinisin. Pagka linis siya, saka siya bibilad sa araw for almost 3 to 5 days. Depende sa sikat ng araw.
Kapag tama yung pagbibilad, pagpatuyo ng water lily, tumatagal yung water lily natin, tumitibay. Patibay talaga ang water lily. Depende lang paano natin siya i-execute, paano yung tamang pag-weave ng water lily, paano natin siya, paano yung paggawa ng mga benig. Kasi may iba't ibang mga proseso ng weaving ng ating water lily para doon sa mga applicable na mga products. So, hindi lahat ng execution is po pwede doon sa ating produkto. For example, kung gumawa tayo ng banig, kailangan yung banig natin is medyo siksik. And then yung mga weaving naman na mga straight weaving na B-weaving, kailangan din siya siksik din kasi kung maluwag talaga, hindi siya tatagal yung ating yung ating products. Sir, mas mahirap bang gamitin ang water lily kumpara sa ibang material? Kuwari, yung dyaryo, Okay. mas mahirap siya. Madali ang water lily. Madali. So lahat naman ng bagay madali. Nagiging mahirap lang yung isang bagay kapag inisip natin na mahirap. Pero pag sinubukan natin na pag-aralan yung isang material at yung paraan ng paggawa, so lahat nagiging madali. Katulad ng ginagawa rin namin sa aming mga weavers. Kapag mga baguhan lang sila, kailangan talaga sila dumaan sa tamang training. Tamang proseso na paglalala para pagdating nila sa kanilang bahay at natutunan nila, pwede silang kumita kahit sila ay nasa tahanan. Okay, nabanggit mo na yung mga local weavers natin, Yes, sir. Sisimulan ko kasi alam ko itong movement na to, itong paggawa natin ng mga produkto, ayan, nabigyan ito ng maraming trabaho. Yung komunidad natin. Sige, bago tayo pumunta dun sa mga weavers natin, simulan muna natin. Kasi simula pag-harvest, Yes. nabigyan ng extra work yung mga fisher folk, yung mga trabahador natin, pati yung mga maghahatid. Sige, sir, explain mo yung nagiging proseso at paano nabiyayaan ng trabaho yung mga kapwa Pinoy natin. Mula doon sa mga fisherman natin, kapag sila walang huling isda, mas maganda sila manghuli ng water lily. Kasi si water lily, libre lang nakukuha. Kung ikaw manguhuli ng isda or mangmimiwas ka, it takes an hour. Ito lang, abot kamay mo lang yung water lily. Ang kailangan mo lang talaga yung proseso ng pagbibilad. So after na mabilad natin yung water lily, so they are earning 2,500 per week or 3 to 5 days. Depende kung gaano kadami yung na-harvest ng water lily. Libre mo siya nakukuha. So after natin makuha yung tuyo, kasi kami na yung bumibili ng water lily na tuyo. After that, ibibigay namin yan sa mga weavers. Is either sila yung kukuha ng mga raw materials sa amin, sa shop namin, sa San Antonio Pila, or kami magdi-deliver doon sa mga bahay na medyo malayo sa amin. So after that, ituturo ko na sila kung ano yung products na gagawin nila. So yung mga weavers natin ay may kanya-kanya expertise. Kung magaling ka sa placemat, placemat ka muna. Kung magaling ka sa basket ka muna. So after that, pag nagkaroon tayo maraming order, so let's work together doon sa order na kailangan ng ating market. Okay. Doon tayo sa proseso, sir, nung paglalala o paghahabi din ba? Yes, sir? sa paghahabi. Paghahabi din. Ano yung iba-ibang proseso natin? Kumbaga, iba ba yung proseso dun sa paggawa ng mga bayong, ng mga bag, dun sa mga paggawa ng katulad nito, ng isang artwork, pati na rin dun sa mga basket natin? Yes. Ito naman, itong ating basket weaving nito, very simple yan. Para siyang straight weaving lang. Ngayon, ito namang isa is mga B-weaving. Yan, letter B weaving. Iba naman yung expertise nito. Iba yung mga weavers na gumagawa. Ito naman yung mga magagaling na mga weavers natin. Actually, lahat ng mga weavers natin magagaling. Pero kanya-kanya lang sila ng expertise pagdating sa weaving technique. Parang nga ito, sir, tignan natin to. Saan to gawa, sir? Ito, water lily. Water lily din siya. Okay, hindi siya combination ng dyaryo at water Hindi lily. pa. Purely to. Pure na water lily lang. Then magkakaroon lang tayo ng add-on kapag gumamit tayo ng mga design component. Okay. Kasi nakikita ko to, ayan o. Ito, mas mahirap Yan. kapag kaganyan, di ba, sir? Tapos kakabit mo dito. Kaya yung ating mga weavers natin, to make it sure na ito yung expertise mo, doon ka magaling, doon kita bibigyan ng trabaho. Yun ang ibibigay ko sa yung order. Para yung iba ng mga weavers na hindi siya magaling dito, ito naman yung kanilang gagawin. So lahat naman ng mga products natin pwede siyang gawin. Kaya lang talaga kailangan natin ma-identify yung capacity, yung kagalingan ng ating mga weavers para sila naman yung gagawa ng mga ganitong mga products natin. Okay. Sir, last na lang ito kasi ang ganda ng disenyo. Ayan, meron kang green accent dyan. Okay. Yung mga malalaki, mas matagal ba yan? Gaano katagal yung ginagawa? Ito kaya siyang gawin ng 1.5 hour. 1.5 days. 1.5. Dalawang piraso isang 1.5 days. yes, bagka simultaneous na dire-diretso gumagawa natin mga weavers. Kasi dahil yung mga weavers natin ay nasa mga bahay nila, so hawak nila yung oras. Kung gusto nilang gumawa ng 2 piraso sa buong maghapon o 3 piraso sa buong maghapon, okay lang. Kasi hawak naman yung oras nila.
Hindi lang pala water lily ang kailangan mo, pati pasensya kailangan mo din Yes, sa paggawa oo. nito. Mm-mm. Okay. Sir, sino yung mga weavers natin na na-impluwensyahan na mag-hobby at sumali dito sa business na to? Okay, meron tayong mga nanay kasi yun talaga isa sa mga major weavers natin. Ito yung mga nanay na sa loob ng tahanan na habang inaalaga nila kanilang mga anak at saka yung mga asawa at pamilya nila, kumikita sila kahit sila sa tahanan nila. So meron tayong mga senior, mga PWD, mga student, mga out of school youth na gumagawa rin nagkaroon ng interest sa paggawa ng water lily. Mas dumami kami nung panahon ng pandemic. Yung akala namin, pagdating ng pandemic ay hindi kami kikita. But because of, dahil ito yung pangangailangan natin mga kababayan na nasa loob ng tahanan, yung mahilig sa mga plantito-plantita, dumami yung mga weavers. Kasi yung mga nanay nila, yung mga nanay natin, yung mga asawa nila, nagkaroon na ng interest din na matuto din sa paggawa ng handicraft kasi walang trabaho talaga lahat. Pero dahil malaking impact sa amin yung 2020 pandemic, sana wag na maulit, malaking bagay kasi yung iba natin mga weavers, nakapagpatay ng bahay, nakabili ng mga sasakyan na pangkabuhayan nila, nakabili ng mga cellphone, yung mga estudyante na nag-ipon talaga sila para sa kanilang module. So yung bagay na nakakatuwa na binabalikan namin, na once upon a time, kahit pandemic tayo, malaki pa rin yung income namin during that time Oo, sir. para sa kanila. Galing, ang dami niyong natulungan, sir. Yes, oo. At ang ganda rin ng ikot ng kwento mo kasi mula dun sa experience mo na hindi ka hinahire dahil dun Yes, sa oo. na hindi na masyado makarinig yung Oo. kabilang tenga, ikaw ngayon ang nagbibigay ng opportunity Yes. para sa lahat. Mm-mm. Kumbaga, walang exclusion, Oo. lahat welcome dito as long as gusto mong matuto. Mm. Ang galing. Okay. Actually, marami hindi nakakalam na may kapansanan ako. Pero dahil nga itong business natin ay hindi to para sa mga negosyante may hina yung boses. May hina yung boss kaya medyo malakas yung loob ko na magtayo ng business because yung pakikipag-usap natin nasa tamang mode, nasa tamang lakas lang ng Lakas. boss natin. At alam na rin ng mga tao ko din yung aking So nai-inspire din sila despite na ganito yung aking sitwasyon ay nakapagbibigay pa din tayo ng trabaho sa kanila. Sir, anong pakiramdam mo kapag nakikita mo sila mula nung tinuturuan mo pa lang sila hanggang sa kumikita na sila ng malaki? Natutuwa ako kasi yung iba natin mga weavers, mga trabahador natin, yung kanilang anak ay nakapagtapos ng pag-aaral ng college. Hindi lamang isa, tatlo, meron tayong mga guro, meron tayong mga pulis, meron tayong mga nagtayo na rin ng sarili ng business. So, yun naman yung kaligayahan namin na hindi lamang kami yung umuunlad but also sila umuunlad din. So, after that, sila naman yung nabibigay ng trabaho doon sa iba natin mga kababayan. Galing. Okay. Sila ba, sir, nagtuturo na rin sila? Yes. Talaga? So meron nung nag-start tayo mag-training sa iba't ibang panig ng Pilipinas, from Mindoro, Rizal Province, Cotabato, Davao City, and then Ilocos. Sila na ngayon yung nagtuturo doon sa kanilang mga community. So kami naman, mga extended partners nila into a market. So kung kulang sila sa market, tutulungan natin sa market, dadalhin natin yung kanilang produkto sa tamang lugar, through the trade fair, through the DTI trade fair, exhibits, ganyan. Okay. O sige, sir. Sa isang business, lalo ngayon, social media age, digital Yes, age, di ba? Kumbaga, kung maraming nagkokomento ng positibo, mas marami yung may mas masasabing hindi magaganda. Yes, okay. Okay. At hindi kayo bago dyan. Kasi Yes. meron. Oo. Okay. May mga quote-unquote bashers. Ano masasabi mo sa kanila? Paano mo sila hinahandle? Actually, di ako tekin tao. Di ako mahilig sa paggamit ng social media during time ng pandemic. Kasi nagkaroon lang tayo ng training skills through DTI, paano gamitin yung ating Facebook account. So may mga basher man, okay lang, para lang artista lang. Kalimutan mo lang sila. Kaya mo lang sila. Ano man yung mga negative na critics na marinig natin sa kanila, okay lang, pwede natin siya tanggapin. Pag tinanggap natin, convert na into a positive. Para lahat ng problema na sasabihin nila, okay lang yan, tatanggapin natin, pero ito na yung solution. Doon sa sinabi mong yan. So positive Kailangan pa rin. marunong tayo mag-handle nan. Kasi kung magiging tayo,
magiging nega rin tayo doon sa mga sinasabi nila, so wala mangyayari sa ating business. Gaya na sinabi ko nung nag-start ako sa dyaryo, maraming mga negative critics na naririnig mula sa iba't ibang tao, even yung mga family ko, mga kamag-anak ko at kaibigan. Sinong bibili ng dyaryo mo, ay basura lang yan. Teka, pati pamilya mo, sir. Yes, so sila talaga yung number one na critics ko din. Dahil ako, bilang nagsisimula ako, actually from the gumagawa ng plano hanggang sa nagdadala ako ng mga basura. Kasi yung basura na yun, yung aking kaligayahan, after that, i-convert yun into products. Ngayon sila yung mga negative, number one na critics ko na, bakit ang daming basura? Sinong bibili ng basura mo? Pero dahil ito yung hilig ko, pinagpatuloy ko yan. Yung mga negative na yun yung aking naging inspiration na one day, itong mga basura na ito yung makakatulong sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa family ko, but also sa ating komunidad. Sir, ano sinasabi nila ngayon na nakatamasa ka ng success? Kailangan lang may gawin lang tayo dahil ganun sila, ganun yung kanilang pag-iisip, ganun yung kanilang mindset dito sa basura natin. Sinama ko ngayon sila sa mga trade fair. Para ma-expose sila, ito yung mga produkto na mula sa basura, ito yung mga basura na sinusunog ninyo, na iniipon ko, tapos ito yung mga produkto na nangyari at ibebenta na sa market. So may potential yung mga basura natin. It's a matter lang kung paano natin siya i-design o lalagyan ng mga bagong innovation doon sa mga produkto na yun. Sigurado ako at sana naman proud sila sa iyo, sir. Kasi yes, napakalayo na ng narating mo. Sobrang proud naman kasi actually wala kami sa isang mahirap na pamilya, wala kami sariling bahay at lupa, nakikitira lang kami sa lupa na may lupa. Ngayon meron na kami sariling bahay at may sarili na kami lupa at hindi na kami nangungupahan para sa kanila. Yan, napakagandang istorya niyan. Nabanggit mo, sir, kanina, Luzon, Visayas, Mindanao, meron tayong mga weavers. May mga naghahabi o maabot na dyan yung impluensya nyo. At syempre, pati na rin yung mga produkto. Yes, Saang-saang lugar sa Pilipinas natin makikita itong Rolyo Likha? Meron tayong mga outlet dito sa Manila, sa Glorieta and Trinoma. Meron tayong mga outlet din sa mga out-of hub ng ating DTI, sa UPLB. Tapos meron tayo dito sa Enchanted Kingdom. Meron din tayo sa Quezon Province. At meron tayo sa Likhang Laguna. Actually, Likhang Laguna ay initiative by Provincial Government of Laguna together with the DTI Laguna rin. Actually, pagka nagtuturo ka ng mga handicrafts or any kinds of the product development, you are not creating competitors. You are creating a partners na pwede mo maging partner mo in terms of the production. So, malaking bagay yun kasi the more na dumadami kayo sa inyong crafts, the more na lumalaki yung industriya natin or the more na mas lumalaki yung ating ekonomiya. Okay. Speaking of partnership, dalawa to. Unahin ko muna kasi ang gaganda ng mga disenyo mo. Yes, thank you. Imposibleng walang personality o mga celebrity ang nakakapansin nito. Sino na yung mga meron nito at nakapag-post na online? Nagpunta na sa atin dito si Miss Catriona Gray, ang ating Miss Universe 2018 sa shop because of pandemic during that time. So dahil sa DTI, so nakita natin sila, na-meet natin sila personally, and then nagkaroon ng impact yan sa amin dahil dumami yung orders na mula na sila dumating. Ganun din sila Mateo Gudicelli and Sarah Geronimo na nagpunta rin sa shop at bumili ng mga produkto at dinala sa kanilang bahay at lumawak din yung market natin. Hindi lamang yung industriya namin ng lumago, but also yung tourism industry sa Pila Laguna. Mas lalo nakilala yung Pila Laguna because of sa mga ganito klase ng mga tao, sa mga celebrity, na hindi naman natin siya inaasahan dumating, pero biglang dumarating. Siguro dahil maybe nandiyan ka na sa industriya na yan, na may products ka, may market talaga. So the more na may product tayo, may market na pwede silang pumunta. Ganon din si Miss Ariela Arida na through our DTI, nagpunta rin din sa ating sa shop at sila yung nagbenta ng ating mga produkto sa Manila. Tubong Laguna yan. Yes. Diba? Taga Laguna talaga siya. Yes, yes. Pati din si Miss Maricel Soriano na rin. Miss Maricel Soriano, nung in-invite tayo sa TV5, sa mga network. Kasi nakikita, ang napansin ko dito, sir, kunwari, halimbawa itong una na to, meron siyang disenyo. Yes. Diyan to. Anong design to, sir? Ito yung mula sa alaga ang tawag nila, handwoven fabric from Kalinga Mountain Province.
Okay. sa Kalinga. Tabo kasi nagturo tayo doon kung paano gumawa ng mga bags, ng mga innovation, mga product development. So every time na pumupunta ako sa kanilang lugar, bumibili ako ng mga raw materials. At yung raw materials naman na yun naman ang ginagawa ko for the product development. And then ipinopost ko on our social media at nakikita man nila. Kada lugar dito sa Pilipinas, Yes, meron tayong mga designers, local designers din na nagki-create ng gantong klase mga design. Pwede natin i-incorporate sa product, ano? Pwede natin siya incorporate, hindi lang siya sa mga bags, sa mga footwear, but also you can use that for the furniture, mga gowns, so ganun nakalawak. So nagiging flexible na rin yung ating mga raw materials natin. For example, this one, ito naman is gawa ng ating mga Mangyan people from Oriental Mindoro. Ang tawag nila dito, ramit. So handwoven din siya, so gawa ng mga Mangyan people. So tinutulungan din natin sila na ma-incorporate yung kanilang mga fabric sa iba't ibang mga produkto natin. Okay. Textile pala. Yeah, textile. Yeah. Yun yung ginagamit nilang term. Ito sir, dahil nandito na tayo, ito pong una na to, mako-curious kayo kung saan to gawa. Okay, itong... Yan naman po ay buri fabric. Buri material. Yun yung ginagawa mga bayong. Ooh. Dahil mababa lang yung yung value ng ating bayong, so pwede natin siya pataasin through the product development. So yung laman naman yan, yung kanyang insertion niya sa loob, ito yung mga shredded plastic. Kaya nagkaroon ng Kaya nagkaroon ng shredded plastic kasi yung kapitbahay ng mother ko ay meron silang tindahan. So habang naghihintay sila may bumili, kung wala mang bumili, nagugupit sila ng mga plastic. So kagugupit nila ng kagugupit, so binenta nila yung raw materials. So yun naman ang ginagawa ko for product development para magkaroon sila ng dire-diretsong income doon sa paggugupit ng mga basura. Until na yung mga kababaihan doon sa amin, sa Kalawan, so naninimot sila ng mga basura. Pagdating nila sa bahay, hugasin nila, lilinisin, sa kanila gugupitin. So after that, ibebenta din sa akin for sako. So pag dumadami na yung mga nabibili kong raw materials sa kanila, yun naman ang ginagawa ko mga products. Hindi lamang siya mga cushion, but also ginagamit namin siya sa mga bags, sa mga accessories, mga Christmas decor. So malaki yung potential and development na nagagawa natin sa mga ganung waste materials. Sir, napapansin ko sa kwento mo, na nagpo-progress ka na, hindi na lang to passion mo para dito sa disenyo, pati sustainability, pagiging environment friendly, napupunta ka na doon. Ito ba, sir, talaga nagiging commitment mo na dito sa negosyo mo? Based on our experience and training and seminar natutunan natin sa DTI, yung kailangan flexible tayo sa ating business. Kasi minsan yung raw materials natin or yung design ay ngayon lang siya applicable. So after 5 to 10 years from now, kailangan may mga bago na tayong innovation na ginagawa. So hindi lahat ay mahilig sa native materials o hindi lahat mahilig sa water lily o hindi lahat mahilig sa rata. So that's why nagda-divert tayo into other raw materials. So sometimes ginagawa lang natin 'yon kapag talagang may mga season talaga tayo ng walang harvest ng water lily, especially mga rainy season. Pag mga rainy season, wala talagang stock ng raw materials. O minsan nauubos yung stock namin ng raw materials ng water lily during the summer season. So pag wala, instead na matenga tayo o walang gagawin natin mga weavers, mga staff natin, so gagawa tayo ng ibang raw materials na pwedeng gawin din ng mga tao natin na nag-aantay din ng trabaho. So meron tayong aratan, meron tayong pandan, meron tayong buri, and then meron tayong aratan na ginagamit, and even also yung ating mga newspaper and yung mga magazine na ginagamit din natin into accessories, mga curtains. So it's a matter of product development. Yun yung ginagawa natin. Kasi hindi lang siya basta ginawa yung produkto, but also kailangan natin samahan siya ng innovation. Okay. Kaya importante talaga din kasi malaking bagay talaga sa amin si DTI. Dahil si DTI talaga yung number one namin, partner para gabayan ka sa pagnenegosyo mula sa pagkalugi hanggang sa pag-angat ulit ng iyong business. So, ikaw rin mismo yung magtutulong sa iyong sarili para maabot mo yung pangarap mo. Hindi lang para sa iyo but also para sa lahat. Okay. Sir, before we wrap it up, kasi ang dami natin produkto dito, ano yung price range ng mga produkto natin? Nag-start siya ng 40 pesos para sa mga coaster na maliliit up to 80,000 halaga ng isang products. Ano yung mga 80,000? Yung 80,000 na yung ating mga wall decor. Ito na yun. Yan. Meron tayong malalaki, meron tayong mga customized na ginagawa. So, iba-iba yung mga price nila. So, may mga, ito naman, mga 100 pesos lang.
Yan, 100. na pwede siyang lagay. Kasi gito lang kami gumagawa sa development. Pwede siyang, actually tawag na dito pen holder. Pwede siyang lagay ng mga ng alak, a wine holder. Correct. Pag binaligtad mo, pwede siyang maging lampshade. Tapos lalagay mo siya panibago another design. Tapos pwede mo siyang gawing din, bag lang din, pag nilagay mo siya ng handle. Oo nga, So, dito lang, sa isang item ka lang nakapokus, marami ka ng design na pwedeng gawin. Yun yung mga na-adapt namin na mga trainings from the local and international designer natin. 100 pesos. Sige, turo ko lang, sir. Presyo. Ito is 500 pesos lang. 500. Pero pag nagkaroon siya ng accent, is from Kalinga Mountain Province. Yung kanilang textile din, hand-woven fabric din. Oh, Okay, plus na lang din yung accent na ilalagay natin. sige. Ito That naman. one is a 1,500. 1.5. Pero pagka plain lang is 1,000. Pero matibay. Oh. Yes, matibay po talaga. Ang kagandahan sir sa water lily is washable. Halimbawa ito ay naiwan mo siya ng matagal o 1 linggo, 2 linggo, sa isang sulok na yung bahay. So mangingitim siya, magkakamold kasi napabayaan niya. Pero pwede mo ulit siya labhan. So yung pagingitim niya, so mawawala ulit at babalik siya sa dati yung kulay. Okay. Yun yung kagandahan si water lily. Pwede mong madali linisin. Madali linisin. Okay. Ito naman, sir. Ito naman sir, actually ito is upuan. Upuan. Upuan niya, tapos yung placemat. So, meron siyang foam sa loob. Ito yung bago namin design. So, ang tawag na dito, pop stool na water lily. Pwedeng customize, pwedeng mas malaki, pwedeng mas mataas, pwedeng iba-iba yung mga size. Sige. Maraming bibili nitong upuan na yan, sir. Ito, sir, napakagandang bag. Yan. Ito, sir, magkano to? Ito, sir, ang istorya po nan. Dahil kami gumagawa ng mga fabric, na mga bags. So, yung mga scrap material namin, di namin tinatapon. So, ginagawa namin siya mga bags. Ito lahat yan, puro mga retaso yan. So, yan. Iba-ibang textile din. May mga design Yes din po. tayo dito. Ano? Saan to galing, sir? Ito po from Mindoro. Ito yung buri material. Ito naman mga ordinaryong fabric lang na sobrang tela natin. So, pinagsama-sama natin siya, kaya siya nagkaroon ng tawag namin dito mixed media or Mixed patch media. design. Okay. Meron tayong mas malaking version doon. Meron tayong mas malaki. Yan, magkano yung malaking bag na yan? Ito, 1,500. 1.5! It's a beach bag. Ganito na kalaki. So, pwede kami mag-customize ng mga ng mga hand embroidery. Yan po ay tahing kamay. Tapos, another design natin is yung ating Philippine-inspired na bag. Bag tie ang tawag natin. Pang beach to. So, ideally, no? Yeah, okay. Meron ding design sa loob, eh. Ayun, no? Ito, sir. Meron pang... Yan. Ito, Yan, sir, ay back scratcher. back scratcher. Oh. Back scratcher na made of ano yan. Kasama dito sa bag na to? Ah, Kala ko kasama sa bag Galing na to. sa coconut shell. Okay. At tapos kawayan. Ito naman yung kawayan Galing. natin. Meron kasi kami bilaran sa labas. Yung bilaran namin yari sa kawayan. So after 2.5 years, mabubulok na yun. So papalitan namin ng panibago. Instead itapon namin yung kawayan. So pipili namin yung mga kawayan na pwede pang gawin. Ito na yung ginawa namin siyang handle. Okay. So naging ano pa rin siya, sustainable yung material natin. Correct. Back scratcher. Okay. Yung dalawang yon 1,000. Pero ang ganda ng iba to. Naiiba yung design mo dito. One of our top seller namin yan. Yan. Philippine plug inspired lang. Oo. Na may pearls. Dahil meron siyang zipper at saka lining and then sling handle. So medyo mataas na rin yung cost ng ano niya. Para dun sa para dun sa mga gustong bumili ng unan, magkano to? 800. 800. Yes. Pwede, Tapos 600 lang pag plain. 600 pag plain. Okay. Last. Etong bag to, sir. Ayan. That's our Unique yung design. empanada bag. Empanada bag. Okay. Okay. So actually yan ang placemat lang yan. Dahil marami kaming stock ng placemat, so ginawa natin siyang bag. Okay. With the canvas and then ramit ng Oriental Mindoro and then yung ating rattan. So mixed media. Pag tinitignan mo yan, mapapabili ka ng empanada, no? Para may imagine mo lagi. Lalo pag may katabi kang nagbebenta ng empanada. Kasi ang ganda ng korte. Okay. O sir, huli na lang. Mensahe, tip mo sa lahat ng mga entrepreneurs na gusto magsimula ng negosyo, may passion sa isang bagay, mensahe mo sa kanila.
So especially sa ating mga kabataan, ini-encourage ko kayo na magtayo ng negosyo dahil may pera talaga sa negosyo. Pero bago yan, kailangan natin yung proper mindset. Alam na natin yung business na tatayo natin. Kayong pa man, magkaroon man tayo ng business na tatayo, wag natin kalilimutan na mag-aral. So second is kailangan yung passion natin sa trabaho. Kasi wala namang business na yumaman agad in one day. So may mga proseso na pagdadaanan. At yung proseso na yun ay yung tutulong sa iyo para mas mabot mo yung pangarap mo. Pangarap na hindi lang para sa iyo, pangarap hindi lang para sa pamilya mo, but pangarap para sa ating komunidad. The last day is develop your skills. Ano mang skills na meron tayo, kung magaling ka sa handicraft, pagyamanin mo yan. Kung magaling ka sa pagkain, pagyamanin mo rin. Kung magaling ka sa marketing or magaling ka sa communication, pagyamanin mo. So lahat tayo may kanya-kanyang talento. It's a matter na kailangan natin i-discover sa sarili natin kung saan tayo magaling. Kasi ang pag-aaral natin ay hindi lang nagtatapos isang araw. Araw-araw dapat tayo nag-aaral. Araw-araw dapat tayo nakikinig sa lahat ng mga tao, sa lahat ng tamang tao na nasa paligid natin para magkaroon tayo ng tamang direction sa ating pupuntahan, sa ating business na pupuntahan. Okay. Sir Ronel, maraming salamat. Thank you. Thank you. Marami kang na-inspire ng mga ka-asenso natin. Ay, maraming salamat. Oh, paano ka naman nila kukontakin? Ano yung contact details mo at saka ano yung page mo dito sa Rolyo Likha? Ang aming shop ay located sa Barangay San Antonio, Pila, Laguna. Meron kaming FB page na Rolyo Likha Handicraft. And also, meron kaming yung aking page, Renel Batralo at yahoo.com, yung aking Facebook account. Okay, alam niyo na gagawin. Renel, maraming salamat. Maraming salamat. Renel, you are truly an inspiration to everyone and a living proof that bad comments or negativity from people around us mean nothing when you're sure of what you're doing and you love what you do. Mga ka-asenso, katulad ng water hyacinth, pinatunayan ni Renel na may potential siya. With the right skills and the right people around him, he transformed himself just like these beautiful handicrafts, crafted patiently, skillfully, and artistically. Kaya mga ka-asenso, dead man na po tayo sa mga bashers o yung mga nagsasabing hindi nyo kaya. Be confident and be passionate in what you do. At sigurado ako, kasama ang mga taong naniniwala sa inyo, sabay-sabay kayong sasukses sa life. Muli, ako si Martin Javier. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng bawat pamilyang Pilipino.